Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. So tayo po ay manalangin at humingi tayo ng patnubay sa banal na Espiritu. O Diyos sa aming Ama, salamat sapagkat Ikaw lagi ang nagbibigay sa amin ng katapangan upang tangkilikin namin ang iyong makapangyarihang ginagawa at ito ay maunawa. Kaya't sa makapangyarihang pagkilos ng iyong Espiritu, heto kami. Maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa pangalan ni Jesus. At ang titulo po ng mensahe, Obey and be connected. Obey and be connected. Sumunod ka at ikaw ay iuugnay ng Diyos sa lahat ng iyong kakailanganin. Laging tandaan po natin, wala pong imposible sa Diyos. At normal po na tayo ay merong pagkakataon na tayo po ay nanghihina, napapagod, nagsasawa. At pag minsan hindi natin maunawaan kung bakit nangyayari iyon sa atin. Ngunit tatlong bagay po ang dapat nating maunawa. The will of God, and then the design of God, and then the desire of God. Will, design, desire. Yun pong kalooban ng Diyos at yun pong disenyo ng Diyos at yun pong hangarin ng Diyos. Kaya yung titingnan po natin kung atin pong mauunawa itong tatlong napakahalagang bagay at tayo magpipit in sa kalooban ng Diyos. Dahil sa kalooban ng Diyos, dun po ay walang panganib. May pagsubok ngunit tiyak ang sustento, tiyak ang probisyon. So, kailangang maunawa natin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat doon sa kalooban ng Diyos, doon po may katiyakan at doon po may kasiguruhan. At ako po'y naniniwala na kailangan pong matutunan natin at maunawaan ang ilang katotohanan na ating mapapakinabangan sa araw-araw nating buhay. Sa 1 Kings 17, verse 4, ilang bagay po. Ilang bagay ang nais kong maunawa ng bawat isa sa atin. It shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there. Bago po ang verse 4, so pag ang Diyos po ay nagpahayag ng kanyang gagawin, ano po ang kapahayagan ng Diyos? Verse 1. And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew and rain these years, but according to my word. Napakatapang pong propeta nitong si Elijah. At sinabi niya ng harapan at mukhaan sa Haring Ahab na hindi uulan. Hindi uulan. Dahil sinabi ng Diyos sa kanya na sabihin sa Haring Ahab, walang hamog at wala ring ulan
ng ilang taon. There shall not be dew, hamog, and rain these years, but according to my word. Nagmamataas po ba ang propeta? Hindi po. Yung kanyang salita ay salita ng Diyos na kanyang narinig. According to my word or according to the word of God given to me. Sa verse 2, ano ang ibinigay ng Diyos na salita sa kanya? And the word of the Lord came unto him saying. So ito po yung salita ng Diyos na sinabi sa kanya, kaya sa salita ng Diyos na kanyang natanggap, nandun ang pagdating ng ulan at ng hamog. Pero hanggat hindi dumarating ang takdang panahon, walang ulan at walang hamog. Ano ang resulta? Tagtuyo. At ano ang resulta ng tagtuyo? Taggutom. So tagtuyo, taggutom, at pag ang tao'y gutom, magkakaroon ng salot. Dahil sa sobrang tagtuyot. Ngayon, sa verse 3, get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cherith, that is before Jordan. So may protection po ang Diyos sa pakikinggan ng kanyang salita. So si Elijah po ay hindi exempted sa tagtuyo. Hindi po siya exempted sa taggutom. At para siya magtagumpay sa panahon ng tagtuyo at taggutom, kailangang sundin niya ang utos ng Diyos. Ano ang utos ng Diyos kay Elijah? Umalis ka dito at pumunta ka patungong, ano ang eastward? Sa Tagalog, ano ang east? So, silangan. Ano po? Gitnang silangan, Middle East. So, silangan ng east. So, pumunta ka sa silangan at itago mo ang iyong sarili sa bukal ng Cherith. So merong itinira ang Diyos na isang bukal na hindi natutuyo. Pero kailangan mangyari ang salita ng Diyos na sinabi ni Elijah. Kailangan matuyo rin yung bukal na yun. Subalit, for a while, doon ka muna. Bakit? Sasanayin siya, napakahirap po nang ikaw ay nasa isang lugar na walang tao. Nakakabaliw po yun. Pero pansinin po natin yung tinatawag na breaking. Because a broken spirit and a contrite heart, God shall not despise. And one way of God's breaking His people is by isolation. Hello? Sapagkat tuturuan tayo ng bagong pananaw at ng bagong paninindigan. So, hide thyself by the brook Cherith, that is before Jordan. So, specified po yung lugar. Hindi po siya manghuhula. Alam ng Diyos kung saan siya itatago. So, siya po ba sumunod? Tagtuyo po at taggutom. Verse 4. And it shall be that thou shalt drink of the brook, and have commanded the ravens, and I have commanded the ravens to feed thee there. Sa lahat ng ibon, ba't kaya hindi agila ang inutusan ng Diyos? Bakit kaya uwak? Ang uwak ay maruming ibon. Propeta siya. At hindi niya tatanggapin ang uwak dahil maruming ibon ang uwak, pero ang ginamit ng Diyos kay Elijah ay maruming ibon. At hindi lang isang uwak, mga uwak. Ang sabi sa kanya ng Diyos, doon sa bukal ng Cherith, iniutos ko na sa mga uwak na pakainin ka. Doon. So, pag wala siya doon sa bukal ng Cherith, maliligaw yung uwak. Dahil yung uwak ay meron ding natanggap na utos mula sa Diyos. Kaya kailangang maunawaan natin, obedience will bring us to our connection. Amen? Hallelujah! Yung iyong promotion, ang Diyos ang magpo-promote sa iyo. Pero kailangang makinig tayo, hear, and then know His ways. Kanya pong pamamaraan ang masusunod, hindi yung ating napag-aralan sa aklat. Kaya nga doon sa aking panimula kanina,
Ang sabi nga ni Thomas Alva Edison, I desire to be a good speaker. So my way to develop my speech is to talk and talk. Kahit tatatlo ang kausap ko, ako ay nagsasalita. That way, nasanay siya. He honed that skill and he became excellent on that skill. Kaya nga po, anumang bagay na iyong sinasanay, you have to customize yourself dun sa mga bagong ginagawa sa atin ng Diyos. Amen po. Kailangan sanayin mo ang iyong sarili dun sa bagong ginagawa ng Diyos dahil ang 2013 para sa mga walang Diyos ay malas. Pero sa mga may Diyos, ito ay 3 doble ng mga himala ang ating tatanggapin. Amen po ba? So it is based on what you believe that God will bless you. And our belief is centered on the Word of God. Nakatutok po ang ating pananampalataya ay sa salita ng Diyos. Sila ay kakamot ng ulo at magugulat sila sapagkat sa gitna ng taghirap, ikaw ay mayaman. Sa gitna ng taggutom, ikay laging busog at hindi lubog ang mata. Amen po ba? Kaya nga ating unawaing mabuti, I have commanded the ravens. So pati ang mga uwak ay masunurin sa Diyos. At kaya, ikinonekta si Elijah sa uwak dahil siya ay masunurin din sa Diyos. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Hello? An obedient person will beget an obedient ravens. So like begets like. Kung love begets love, hate begets hate. Kaya nga, unawain nating mabuti. Masunurin ang mga uwak, masunurin din si Elijah. Kaya kung masunurin tayo sa Diyos, makikita mo ang ikukonekta sa iyo ng Diyos na tao ay mga masunurin din sa Diyos. Natuyo, dahil kailangang matuyo at total ang tagtuyo. At kailangang magtapos din ang pagpapakain sa kanya ng mga uwak. At ang pagtatapos po ng mga kasangkapan ng Diyos ay pag natuto na ang propeta. Laging tandaan mo po, pag nagtapos ang isang kasangkapan ng Diyos, may nakahanda siyang isusunod na kasangkapan. At kailangang maipasa natin yung pagsasanay. We have to pass the test. At pag nalagpasan po natin yung pagsasanay na yun at natutunan natin yung mga dapat nating matutunan sa aralin, sapagkat ang lahat po sa ibabaw ng lupa ay pag-aaral. Pag huminto ka sa pag-aaral, huminto ka sa pag-unlad. Pag hindi ka na nakakaranas ng kabiguan, ang ibig sabihin ay ayaw mo na ng tagumpay. Dahil ang mga hindi nabibigo, they never tried anything para umunlad ang kanilang buhay. At pag ikaw po ay kumilos at nabigo, at muling nagsimulat nabigo, sa susunod po, you will never try, but you will just do it dahil sanay ka na sa kabiguan. Hello? So, hindi ka natakot sapagkat naranasan mo na sa panahon ng iyong mga kabiguan, ang Diyos
ay hindi nagpapabaya. His hands and His provision continues to flow. Yung kanyang kamay at yung kanyang provision ay patuloy na dumadaloy. Kaya't nagsara ang bukal ng kirit at hindi na pumasyal ang mga uwak. Bakit po kaya? Sa verse 9, tingnan natin sa verse 9 o verse 8. Tingnan po natin kung ano naman ang next move ng Diyos. And the word of the Lord came unto him saying, lagi pong salita ng Diyos, listen to the voice of the Lord and know His ways. Lagi pong bago ang paraan ng Diyos. Our enemies are our instruments for our promotion. Kaya magpasalamat ka pag may taong sumisira sa iyo, ipinopromote ka ng Diyos. Amen? Huwag mong ikatatakot yung mga taong sumisira sa iyo sapagkat bahala ang Diyos sa kanila. Dahil ginagawa ng Diyos ang pagtataas sa iyo. Amen? Talagang may ligligan po. Dahil ang pagbabalik ng Panginoon, hindi po siya po ay mandirigma. Kaya pagbalik niya, He will be a refiner and a purifier. So, apoy po ang dala niya sa pagbabalik. At araw-araw tayo po ay refine at pinupurify. Kaya sabi ni Pedro, do not be bewildered by the fiery trials that is happening to you because your faith is being tried. So, ano mo ang ibig sabihin? Na ginagamit mo ang iyong pananalig, ginagamit mo ang iyong pagtitiwala, ginagamit mo ang iyong paniniwala at pinauunlad mo ang iyong pag-asa sa Diyos dahil hindi ka bibiguin ng Diyos. And the word of the Lord came unto me, to him saying, so nagsara po ang brook Cherith. Nagtapos po at wala nang dumating na uwak kahit isa. Pero, dumating ang panibagong salita ng Diyos. So sa bawat pagtatapos, panibagong pagsubok, pero panibagong connection. Hello? Obey and be connected. Kaya pag nagsara ang isang negosyo, maghintay-hintay ka lang, pinamamahinga ka lang ng Diyos. May bagong darating na mas maganda kaysa doon sa huminto. And the word of the Lord came unto him saying, so second time na po ito. At ano ang sabi sa verse 9? Arise, may utos na naman. Arise, get thee to Sariphat, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded, may inutusan na naman ng Diyos. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. Alam mo, siguro kung tayo yon nung unang utos ng Diyos, uwak. Tapos ngayon naman mahirap na balo. Ba't kaya hindi pa sa mayamang balo siya pinadala? Itong balong ito, mamamatay na silang mag-ina. Dahil wala rin silang makain. Yan nais kong ipaunawa, pag masunurin ka sa Diyos, ikay magiging kasangkapan ng Diyos sa pagliligtas sa mga wala ng pag-asa. Sapagkat pag dinala ka ng Diyos doon sa mga walang pag-asa, yung mga walang pag-asa ay makakaranas din ng pagpapalang dala mo sapagkat tayo'y masunurin sa Diyos. Glory! So pansinin po natin. Matalino po si Elijah, pero isinaisang tabi niya yung kanyang katalinuhan. Ang Sariphat po ay bayan ni Jezebel. At si Jezebel ay nangako sa kanyang sarili na ang propetang si Elias ay kaniyang papatayin. Dahil pinatay niya ang 840 niyang mga pari na nagsisilbi sa mga Diyos-Diyosan. Arise, get thee to Sariphat, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. Inutusan ko ang isang balong babae na susustento sa iyong araw-araw na pagkain at inumin. Verse 10. So he arose, again obedience,
and went to Sariphat. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks, and he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. So limitado po ang inumin, limitado po ang pagkain. Sa verse 11, and as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. Kakapiranggot po yung tinapay. Pero ang sabi niya, dahil may utos sa kanya ang Diyos, na ang himala ay dala nitong propeta. So painumin mo ako ng tubig kahit kakaunti na yan. Ako muna, sabi ng propeta, pakainin mo ako niyang tinapay kahit kakaunti na. Ako muna. So masunurin po si Elijah, matalino po siyang lalaki, at alam niya na kasalanan ang pagsamantalahan ng isang balo. Ibig sabihin ay pagkain na nga ng balo at inumin, bakit siya pa ang unang paiinumin, pakakainin? Yun ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Pero hindi kasalanan yun because he received a word from the Lord. At ano ang layunin nung iniutos sa kanya ng Diyos? Para yung balo sa pamamagitan ng kanyang pagpapainom ng kaunting tubig at pagpapakain ng kaunting tinapay sa propeta, sa sandaling gawin niyang balo yon, sa buong panahon ng tagtuyo at taggutom, silang mag-ina ay mabubuhay na busog. Amen po ba? Kaya nga ating unawain po ang isang napakahalagang katotohanan. Number 1, look to Jesus and do not give up, only believe. Look to Jesus. Do not give up, only believe. Tumingin ka lamang ay kay Jesus. Huwag kang susuko, huwag kang titigil. Kung luging-lugi ka na o kung hindi mo maunawa ang nangyayari sa iyong paligid at sa iyong personal na buhay, huwag kang titigil. Look to Jesus, don't give up, only believe. And then second, don't stop, don't give up. Give until a release is commanded. Ibigay mo ang pagsunod mo sa Diyos, sundin mo ng buong buo at tuluyan ng Diyos, huwag kang titigil until a release will be commanded by God. Darating po yun. Release the blessing. Give all the provision. Sustain my servant. And then thirdly, now is your financial release. So, ito po ay aking ipinapahayag sa inyo. Today, tonight is your financial release. Amen po ba? God will command His blessing upon you, your family, and all that you touch. Do not forget God. Wag na wag mo pong kakalimutan ang Diyos. Do not forget His supernatural provision. Yung mga nagdaang panahon, kung paano ka tinulungan ng Diyos, kung paano ka iniligtas ng Diyos sa krisis, kung paano ka iprinomote, wag mo yung kakalimutan. At sa panibagong krisis na kinakaharap mo, ang napakagandang pagkikipag-usap sa Diyos, noon nga po ako iniligtas mo sa imposibleng sitwasyon. Diyos ko, kayang-kaya mo uling iligtas ako ngayon. Yun po'y personal na paggalang at pagsamba sa Diyos. Na ikay naniniwala na ang Diyos ay makapangyarihan, na ang Diyos ay hindi magpapabaya. At yun po ang katotohanan. Do not forget His word. Huwag mong kalilimutan ang kanyang salita. Huwag mong kalilimutan ang kanyang pangako. Get the word in your heart and refuse to let it go. Ilagay mo ang kanyang salita sa iyong puso.
At huwag mong hahayaan na makawala sa iyo ang mga pangako ng Diyos. Basta tandaan mo, ikaw at ang iyong sambahayan ay magiging makapangyarihan sa ibabaw ng lupa. Laging tandaan mo at tuwing umaga ay laging ito ang gawin mo na katulad ng ginagawa ko. Panginoon, iniaalay ko ang aking buong buhay sa iyo. Ipadala mo yung team ng mga anghel na papaligid sa akin. Iniaalay ko sa iyo ang aking asawa, ang aking anak. Ipadala mo ang angelic team na liligid sa kanila. And then ask for the blood covering every day. Huwag kang lalabas ng bahay na hindi ka saklob ng dugo ng Panginoong Jesus. Laging tandaan mo, ang salot ay lalampas sa iyong bahay because your house is covered by the blood. Nasa book of Exodus po yun. Kaya, ask every day sa covering ng dugo. And ask every day that you will be filled with the Holy Spirit. Para pag nagkaligligan man, ikay hahalakhak sa panahon ng tagutom sapagkat hindi ka kailanman pababayaan ng Diyos. Sa pagtatapos, obey and be connected. Sumunod ka lang at ang Diyos ang magkukonekta sa iyo. Laging tandaan mo, ang sabi niya, I will do the fighting for you. Ako ang makikipaglaban sa iyo. So anong ating gagawin? Maniwala lamang sa Kanya. At sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, at sa mga latay ni Jesus, ikaw po ay lubusang pinagpala. Bow down your head and let us pray. O Diyos, aming Ama, gawin mo nga po ang bawat isa sa amin na masunurin. Magi kaming mahusay at bihasa at nasa kasanayan sa pagkamasunurin. Sapagkat ito ang tanging magbibigay ng hudyat sa iyo upang dumating sa amin ang mga lalaki at babae na itinakda mo para sa pag-aangat mo sa amin. Mga biyaya at pagpapala, yaman na nagbubuhat sa kung saan-saan na dadaloy sa bawat isa sa amin. Maluwalhati ka po sapagkat sa sandaling ito, kami po'y nagpasya na ikaw ay lagi naming pagtitiwalaan, susundin at ikagagalak namin ang bawat iyong ginagawa sa amin. Sa iyo ang kaluwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa